So yun, what's up sa inyong lahat? Ayun no, pasensya na. Medyo natatagalan yung mga pag-upload natin lately. Well, na-explain ko naman dun sa last video ko na meron nga magandang balita nangyari. Nag-video ako ngayon no, kasi wala lang, gusto ko lang mag-video. Well, parang parang dati lang na kapag may pupuntahan ako no, kahit malayo man o malapit, basta magmamotor ako dati nag-record ako. So why not gawin ko ulit ngayon no? So papunta tayo sa Saint Rap, isang ospital sa malapit sa Dao. Kailangan kukunin ko lang ang result, and then habang nagbabiyahe, diba, why not kwentuhan. Gusto ko rin mag-update. Tsaka paalam sa inyo na nag-upload pa rin po ako. Actually this year may plano talaga ako eh. Last year nagplano ako na pagpatak ng 2025 magta-travel sana ako. Yung ipapasyal ko sana kayo sa mga alam ko lugar dito sa Pampanga. And then katapos sa Pampanga, syempre lalayo tayo like Pangasinan, so on and so forth. Yun ang bala ko. Yun nga. Bago matapos ang taon, dumating nga yung balita na magiging tatay na ako. Kaya yun, sabi ko marami pa naman siguro akong opportunity para magawa yan. So unahin ko muna yung aking asawa at ang aming magiging baby. Kaya hindi muna ako lumalayo. Yun ang dahilan kaya wala akong masyadong upload. Kumbaga hindi ko nagawa yung plano ko talaga. Pero okay lang naman, di ba? Hindi naman tayo nagmamadali. Alam ko rin naman na di naman ganun karami mga nanonood sa akin. Kaya sobrang appreciate ko talaga every time na may tumatapos ng video ko, tapos nagko-comment pa. Kaya sobrang appreciate ko talaga yung mga tao. Alam nyo kung sino kayo. Pasensya na rin kasi di ako makapag-shoutout kasi alam nyo yun, makakalimutin kasi ako. Yung plano ko ganito, tapos iba yung gagawin ko. Saka pa nag-start na ako mag-vlog, yung plano ko talaga hindi ko nagagawa. Ewan ko ba, mas gusto ko yung alam nyo yun, yung parang go with the flow lang ako sa sasabihin ko, kung anong mangyari, kung anong maisip ko. Kasi tuwing nagpaplano ko kung anong sasabihin ko, anong tatopic natin, ay nawawala ako. Ewan ko kung ako lang. Kaya mas maganda yung ganito na lang na pag may gustong pag-usapan, biglang naisip ng pag-usapan, hindi pag-usapan, di ba? Actually meron din ako isang gustong pag-usapan. Yung lately na insidente. Actually hindi lang siya lately eh, medyo matagal-tagal na rin siya. Yung sa Marilaki nga. So alam ko marami sa inyo alam ang nangyari sa Marilaki. Sa mga di nakakaalam, basically ang nangyari kasi, merong dalawang riders ang naaksidente dahil sa mga stunts. At isa sa mga stunts na ginawa nila is yung Superman nga, which is yung alam nyo na, Superman. Parang lumilipad, which is napakadelikado talaga no? Kahit sino naman, kahit ka naman tanong, hindi naman kasi talaga yun ang proper way para sakyan ng motor. Sobrang lapit ni kuya dun sa tricycle no? Hindi mo ako mapapalapit ng ganyan kasi ano pa rin talaga, yung safe distance ang kailangan para pag biglaan pumreno yung sa harapan, marami kang time para magpreno. Ayun. So yun nga, Superman yung stunt na ginawa ng isang rider na unfortunately sa dalawang rider na yun ay isa yung binawian ng buhay. So rest in peace sa'yo. Sa mga di nakakaalam or nagtatanong bakit nila ginagawa yung Superman na yun, actually ang Superman kasi is pampatulong siya sa aerodynamic ng motor. So mas magandang aerodynamic, mas less hangin ang babanggain ng motor. Siyempre pag mas less ang hangin na babanggain ng motor, siyempre mas mabilis ka. So kaya sumikat siya na ginagamit ng mga racer or drag racer para manalo sila sa mga race na sinasalihan nila. Pero sobrang risky talaga nun kasi mawawala yung balance mo. Parang inaasa mo na lang sa motor kung anong mangyari sa'yo, which is din natin talaga nare-recommend no? At isa pa, yung motor kasi na gamit nila is Raider 150. Hindi ko alam kung anong version, basta alam ko Raider 150 yun. Sikat siya na ginagamit sa pang race, lalo na yung mga illegal na race. Meron naman legal,
Minsan gusto lang mabilis kasi nga sumikat si Raider kasi is si Raider o ang Raider na ginagamit pang motor show, pang setup, pang race kasi nga maganda yung makina, maganda yung pagkakagawa, mabilis sa class niya which is ang underbone and the 150cc, kaya medyo mabilis siya sa ibang 150cc. So ang Raider is, alam ko may dalawa o tatlo akong alam na kakompetensya ng Raider ngayon, which is yung Yamaha Sniper, tapos ang bagong labas na Honda Winner X, yun. Tsaka meron pa pala yung isa ngayon yung sa Russia ata yun, Rusi Flash, di ko alam, correct yun na lang ako. Ayun, mga hari daw ng underbone. For me kasi, di ko alam ha, for me kasi, alam ko ang underbone is hindi naman talaga pang race. So wala siyang ganong features na pang race. Nagkataon lang na magaan siya and napalakas niya yung makina niya dahil na rin sa style ng katawan ng motor. Kaya siguro yun ang madalas na ginagamit na pang race. Hindi siya katulad ng mga sports bike talaga, yung mga nakikita natin pang race sa MotoGP, mga ganon. Yung talaga yung mga pang race kasi may dahilan kung bakit. Tuloy natin mamaya, dito na ako. Ayun, tapos na, nakuha na natin ang resulta. Grabe, traffic talaga dito ng rush hour, pero saglit lang naman. Hindi naman katulad sa Manila na ilang oras yung traffic. Kaya may mga kilala ko noon na mga nakatrabaho ko galing Manila, mas gusto daw nila dito kasi daw walang traffic, smooth yung traffic, parang ganun. Tapos lalo na ngayon dito yung Clark, yung rate ng trabaho dito ano na, parang Manila rate na. Kaya yun, yung iba pinipili na lang dito, lalo na sa Clark. So ayun, balik tayo sa nag-usapan natin kanina. Ngayon ang sabi ko, hindi talaga advisable pang race yung mga hindi sports bike, yung mga katawang ano lang, pang transportation lang talaga. Masyado lang talaga tayong creative mga tao, no? Lalo tayong mga Pilipino. Dami natin masyadong alam. Siyempre hindi naman lahat merong sports bike, kaya yun nga, saka katuwaan, saka yung adrenaline kasi kapag nandun na, talagang kahit gaano kadelikado talaga, gagawin at gagawin mo. Saka yung pag-banking kasi, hindi ko alam, parang mas ano siya, mas advisable siyang gawin sa mga sports bike dahil dinesign talaga sila para dun eh. Alam ko lang kasi sa ibang bansa naman meron naman nag-race ng mga sniper eh. Hindi ko alam sa ibang unit ng motor. Nga pala, kaya rin ako nag-video ngayon kasi binago ko yung settings ng aking camera, tsaka kinabit ko yung Boya mic ko. Titignan ko lang kung mas okay ba. So kinuha ko na rin talaga tong opportunity na to para matesting. Pero gaya nga ng sabi ko, mag-upgrade pa rin tayo ng camera, hopefully soon. Siyempre sasabay ko na rin yung mic. Siyempre unahin ko muna si baby ngayon. Gusto ko talaga mag-travel, yun. Pero tsaka na, diba? Marami pa naman tayong oras. Tsaka sa mga subscribers ko rin kasi, medyo naiiwan na ako sa mga kasabayan ko. Alam mo yun, kapag kasi gumagawa ka ng YouTube channel mo, siyempre nakikita mo o napapansin mo yung mga kasabay mo, siyempre minomonitor mo rin sila. Hindi lang sa mga kasabayan mo, yung mga sikat din na YouTuber or motovlogger. Siyempre chinecheck ko yung mga yon. Minsan kumukuha akong idea, di naman to the point na gagayahin mo talaga. Kahit gano'n mo ka-idol ang isang content creator, siyempre nakakawala kasi ng respeto yung gagayahin mo yung content niya ng 100%, yung lahat ginaya, parang ganon. Siyempre pinag-isipan nila ng maigi yun, lagot pawis nila yun, pero pinag-isipan nila ng matindi, tapos gagayahin mo lang, di ba? Pwede kang kumuha ng idea or gawin mo silang inspirasyon, pero wag na wag mong gagayahin ng 100%.
Alam, gusto ko rin magpaalala na mag-iingat sa sa daan. Yun nga yung nangyari sa Marilake. Sabi nila kasalanan daw ng mga photographers, kaya nagpapasikat yung mga riders. Iba naman, siyempre sinisisi yung rider kasi bakit nga daw nagpapasikat. Magre-reroute tayo para medyo umaba ng konting biyahe natin kasi dyan lang tayo. Yun, bago tayo gumawa ng mga desisyon na kung alam nating pagsisisihan din natin, mas pag-isipan natin yung mga gagawin natin. Lalo na kaya nasabi ko, kapag may mga risky kayo na decision na gagawin, lagi nyong isipin yung mga taong nagmamahal sa inyo, mga naghihintay sa inyo. Yun, kahit anong klaseng tao ka, meron pa rin taong maapektuhan pag may nangyari sa'yo. Yun lang masasabi ko. Kaya lagi natin pag-iisipan yung mga desisyon natin. Alam ko naman masarap talaga magmotor. Lalo na pag ang bilis-bilis mo, siyempre yung adrenaline din, napakasarap sa pakiramdam niyan. Pero wag naman sana sa to the point na papakuha ka na kay Lord, kung kay Lord ka man pupunta. Ngayon kung masamang tao ka, mag-isip-isip ka muna. Baka sunduin ka ni Satanas. Daming aso dito. Pag may mga asong ganyan guys, huwag nyo pakabilis para hindi ka habulin. Ganun lang yun. Kasi pag sobrang bilis ng motor, doon na-attract yung mga aso eh. Pansin ko lang. Tapos kapag binilisan mo pa, ay habulin ka talaga. Pero may mga iba, pag tinigil mo, hihinto din sila. Kasi yung mga aso na yan, hindi naman talaga sila nangahabol para mang-harm. Hindi lahat pero for me kasi, pet lover din naman ako. Parang magkikipaglaro sila ganun. Siyempre mga aso yan gustong gusto talaga nilang tumatakbo. Yun yung nature nila Nako, traffic dito. Doon tayo sa kabila. Di baling mahaba yung biyahe basta hindi traffic. Uwian ng mga estudyante. Santa Ines Integrated School. May memories ako dyan Share ko lang nung high school kasi. Alam ko 4th year high school yun. Naging captain kasi ako ng athletics, mostly sa mga track and field. So yun, sakto, may sports din yung Santa Ines yung school nga, elementary school. Humingi sila ng tulong or naghahanap sila ng pwedeng mag-coach. Ayun, nirecommend ako ng mga player ko. Yan lang. Naging coach lang ako ng isang araw. Kasi lang naman kailangan nilang isort kung sino yung may potential na lumaban. So yun, finilter ko lang yung mga may kakayahan na tumakbo ng mabilis at matagal. Yun lang ginawa ko. Tapos na ako bumalik. Grabe, daming bata nun. Share ko lang. Tagal kong di dumaan dito kasi banda dito inaabol nga kami ng aso. Buti takot yung aso dun sa tunog ng tambutso ko nang binombahan ko, nilubayan kami. So yun lang naman, gusto ko lang naman kayong update, gusto ko lang may pagkwentuhan ulit. Saka yun nga, tinetesting ko yung settings ng camera kung okay ba. Pinakamalaga guys, gusto ko rin paalam sa inyo na nandito pa ako. Nag-upload pa rin. Ayun, basta kung nagustuhan nyo yung video na to, please hit that like button. And sa mga bago naman, pa-consider naman na mag-subscribe sa aking YouTube channel or follow naman kung sa Facebook mo napanood ang aking video. O yun, gaya ng sinasabi ko palagi, kung meron kayong suggestion, may mga tanong kayo, o kahit ano na gustong pag-usapan tungkol man sa motor, sakyan, kahit saan, kahit sa buhay nyo, pwede naman natin pag-usapan yan. Alam ng mga viewers ko na hindi ako nangi-snub, lalo na sa comment. Lahat ng nagko-comment nare-replyan ko. Tsaka kung may mga suggestion kayo para sa ating next video, huwag kayo mayang mag-iwan ng comment.
So yun, sa daan, laging tandaan na palaging mag-iingat, palaging maging alerto, at habaan palagi ang pasensya. Ako po ulit si Joban Moto. Hanggang sa susunod na video. Joban out. Peace!